Ngayon ay inaanyayahan ko kayong sumisid sa isang nakakabighaning kwento ng isang nakakasakal na pagsasama, kung saan ang pananahimik ng isang babae ay hindi na pagpapasailalim, kundi unang hakbang sa isang malamig at kalkuladong ganting parusa. Nakahiga ako sa isang stretcher sa emergency room ng Makati Medical Center. Ang kanang binti ko ay may matigas na splint at patuloy pa ring tumutulo ang dugo mula sa malalim na sugat sa aking binti. Nag-vibrate ang aking telepono sa pang-52 pagkakataon. Ang doktor na gumagamot sa aking sugat ay nag-angat ng tingin at nagtanong kung may tumatawag ba mula sa pamilya ko at kung kailangan ko ng tulong para sagutin ito. Tiningnan ko ang pangalang kumikislap sa screen. Alexander ang asawa ko. Sa loob ng 3 taong pagsasama namin, naintindihan ko na ang isang tao ay maaaring mawalan ng puso. Ngunit inakala ko na may kakayahan pa rin siyang magtanong man lang kung buhay o patay na ang kanyang asawa. Nakiusap ako sa doktor. Pakibukas ang speakerphone. Nahihirapan akong hawakan ang telepono. Nang mag-connect ang tawag, umalingaw-ngaw ang boses ni Alexander sa buong emergency room. Katrina, nasaan ka na ba? Ngayon ang babang luksa ng tatay ko. Puno ng kamag-anak ang bahay at wala ka rito. Kanina pa nakatayo si mama. Tumaas na ang presyo niya. Dapat ikaw ang nag-ayos ng hapagkainan. Natigilan ng doktor. Ang nurse na nakatayo sa tabi ay lumingon at tiningnan ako. Tiningnan ko ang natuyong dugo malapit sa aking bukong-bukong at sumagot sa isang paos ngunit malinaw na boses. Nasa ospital ako. Nabali ang binti ko. Nagkaroon ng isang segundong katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay tumawa ng malamig si Alexander. Nabali ang binti mo, hindi ang mga kamay mo. Hindi ba pwedeng mag-book ka ng Grab at pumunta rito? Katwag mo akong subukang daanin sa mga ganyang drama. Hindi pa kumakain ang nanay ko. Tiningnan ko ang doktor at tumango upang ipagpatuloy niya ang panggagamot. Naka-speakerphone pa rin ang tawag. Patuloy na sumisigaw si Alexander na kailangan kong makauwi sa loob ng 30 minuto. Kung may mangyaring masama sa nanay ko, hindi ko ito palalampasin. Buong araw ka lang nakaupo sa bahay. Ang tanging hinihingi lang sa iyo ay ang magluto ng handa. At kahit iyon ay hindi mo magawa. Ako ay nagtatrabaho, kumikita ng 300,000 piso bawat buwan para makaupo ka lang sa bahay na parang reyna. Nagtanong ako, tapos ka na ba at may gana ka pang sigawan ako? Kung tapos ka na, ako naman ang pakinggan mo ngayon. Mula sa araw na ito, wala na akong kinalaman sa anumang handaan o babang luksa ng nanay mo. Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya. Nagpatuloy ako. At ganoon din sa ating pagsasama. Magsasampa ako ng petisyon para sa pagpapawalang bisa ng ating kasal. Nakiusap akong patayin ang tawag bago pa siya makasigaw muli. Maingat na inilapag ng nurse ang telepono sa aking unan. Bakas sa kanyang mga mata ang awa at paggalang, ngunit hindi ko kailangan ng awa. Binuksan ko ang notes sa aking telepono at nagsulat ng ilang salita agarang pagpapawalang bisa ng kasal na may patunay ng pagkakasala. Mahigit kalahating oras ang lumipas. Nang maihanda na ang aking medical record, pumasok sa kwarto ang 2 pulis na nakauniporme. Lumingalinga ang mas nakatatandang pulis. Mawalang galang na po, sino po sa inyo si Katrina Di Makulangan? Nagtaas ako ng kamay. Lumapit siya. Formal ang kanyang boses ngunit hindi malamig. Iniulat po ng inyong asawa na kayo ay nawawala. Sinabi niya na may alitan sa pamilya tungkol sa pag-aalaga sa isang matandang kamag-anak, kaya kami pumarito upang tiyakin na kayo ay ligtas. Tiningnan ko ang aking binting nakasemento at pagkatapos ay ang orasan sa dingding kung anong oras siya nagulat. Ang oras ngayon ay 12:57 at dumating ako sa ospital ng 12:20. Ang medical record, mga x-ray at ang salaysay ng Draper na nakabangga sa akin ay narito lahat. Tiningnan ng mas nakababatang pulis ang splint sa aking binti at nandilim ang kanyang mukha. Sinabi ko, pakisulat po sa inyong ulat. Hindi po ako nawawala, hindi ako lumayas ng bahay. At kasalukuyan akong nagpapagamot matapos masangkot sa isang aksidente sa kalsada. Ang ulat ay isinampa ng aking asawa at ang nilalaman nito ay pawang kasinungalingan. Tumango ang nakatatandang pulis. Kakaiba ang inyong pagiging kalmado. Binti ko po ang nabali, hindi ang aking ulo. Saglit na bumalot ang katahimikan sa kwarto. Bahagyang yumuko ang doktor at ipinagpatuloy ang pagtatahi. Ipinakita ko sa mga pulis ang call history ko. 52 missed calls. Kakatawag lang niya at iginigiit na umuwi ako para magluto sa babang luksa. Kahit sinabi ko na sa kanya na nasa ospital ako. Naka-speakerphone ang tawag. Narinig lahat ng doktor at nurse.
Automatikong naka-on ang call recording sa telepono ko. Kung kakailanganing magbibigay ako ng kopya sa aking abogado, hindi ko na kailangang magdrama. Ang mga ebidensya na mismo ang nagpapatunay sa lahat. Kinumpirma ng doktor maaari po akong tumestigo. Ang pasyente ay dinala rito na may bali sa ibabang bahagi ng binti at kasalukuyang walang kakayahang maglakad ng mag-isa. Nagtanong ang pulis kung gusto ko bang tawagan nila ang aking asawa upang linawin ang sitwasyon. Opo, pakigamit po ang inyong opisyal na telepono. Hindi ko na gusto pang guluhin niya ang numero ko. Ang tawag ay inilagay sa speakerphone. Mabilis na sumagot si Alexander. Sino ito? Tumatawag kami mula sa presinto ng pulisya. Ang inyong asawa ay kasalukuyang nasa Makati Medical Center dahil sa isang aksidente sa kalsada. Ang inyong ulat tungkol sa kanyang pagkawala at pagtanggi sa pag-aalaga ng matatanda ay hindi totoo. May narinig na garalgal na tunog sa kabilang linya. Makalipas ang ilang sandali bumulong si Alexander. Hindi ko alam na totoong nasugatan siya. Nakatingin ako sa puting kisame. Hindi mo alam dahil ni hindi ka nagtanong. Nang marinig ang boses ko biglang nag-iba ang kanyang tono. Kat may gana ka pang kutyain ako riyan. Isinangkot mo pa ang mga pulis dahil lang sa isang handaan. Tiningnan ko ang pulis. Pakitala rin po iyan. Patuloy na sumisigaw si Alexander. Nagmamarunong ka pa. Sige mag-file ka ng annulment. Pero binabalaan na kita. Ang kondo na nagkakahalaga ng 25 milyong piso kung saan nakatira ang nanay ko ang SUV na 3 milyon na ginagamit ko at ang 10 milyong pisong cash ay mananatili sa akin. Kung aalis ka sa pamilya Makaraeg maglalakad ka gamit ang bali mong binti at wala kang makukuhang kahit isang sentimo. Sumagot ako, nagkakamali ka. Saan naman ako nagkakamali? Hindi ako aalis sa bahay mo. Binabawi ko ang mga ari-arian ko mula sa buhay mo. Natahimik siya, diniinan ko ang bawat salita, at ang unang ari-ari ang kukunin ko ay ang sarili ko. Pagkaalis ng mga pulis, humingi ako sa ospital ng kopya ng aking medical history, mga x-ray reseta, sertipikasyon na hindi ako makakapaglakad ng mag-isa sa loob ng 6 na linggo, at ang ulat ng pagtanggap sa pasyente. Pagkatapos ay gumawa ako ng 4 na tawag. Ang una ay sa bangko. Sa aming joint account ay may kondisyon ng mutual confirmation para sa mga transaksyong lalampas sa limitasyon. Iniutos kong i-block ang lahat ng kahina-hinalang paglilipat ng pondo. Ang pangalawa ay sa notaryo. Kinumpirma ko na para sa condo unit kung saan kapwa kami may-ari ni Alexander ay walang naibigay na anumang special power of attorney upang mailipat ang mga karapatan nito at hindi ako pumirma ng anumang pag-atras sa aking bahagi. Ang pangatlo ay sa matalik kong kaibigang si Andrea. Pagkasagot niya, sinabi ko agad, Andrea, dalhan mo ako ng malinis na damit tablet power bank at papuntahin mo si Abogada Cristina Valles sa Makati Medical Center. Tumigas ang boses ni Andrea. Anong nangyari sa iyo? Nabali ang binti ko at magsasampa ako ng petisyon para sa pagpapawalang bisa ng kasal. Natahimik siya ng 2 segundo. Naiintindihan ko. Pupunta na ako riyan ng walang maraming tanong. Palagi siyang maaasahan kapag kailangan. Ang ika-4 na tawag ay kay Dennis Sai, ang presidente ng lupon ng Tugatog Holdings, na sa nakalipas na 3 taon ay humalili sa akin sa harap ng media matapos kong piliing lumayo sa atensyon. Nang mag-connect ang tawag, naging seryoso ang boses niya. Madam Chairman, sa loob ng 2 oras, ay pakipadala sa akin ang personnel file ni Alexander Makaraeg, ang direktor ng sangay natin sa Katimugang Luzon. Natahimik ng kalahating segundo si Dennis. Asawa niyo po, may nangyari ba? Wala munang desisyon sa tauhan sa ngayon, kailangan ko lang ng file. Bukod doon, pakitawagan ang komisyon ng audit na maghanda ng biglaang inspeksyon sa sangay sa Katimugang Luzon. Ang dahilan, karaniwang inspeksyon matapos makatanggap ng mga panloob na reklamo. Plano niyo na po bang ihayag ang inyong pagkakakilanlan? Tiningnan ko ang aking nakasementong binti. Hihintayin ko munang buhatin niya mismo ang upuang inuupuan niya para ipukpok sa akin. 3 taon na ang nakararaan. Masyado akong naghangad ng simpleng init ng pamilya, kaya naniwala ako sa kanyang mga pangako. Nang magpakasal ako, iniwan ko ang front lines ng Tugatog Holdings. Ipinasa ang pamamahala ng operasyon kay Dennis at sa lupon ng mga direktor. Ang tanging alam ng mga tagalabas ay ang controlling shareholder ng kumpanya ay ang Vanguardia Holdings. Sa media, ang tagapangulo ng lupon, na si Katrina Di Maculangan, ay hindi naglalabas ng mga larawan, hindi dumadalo sa mga piging, at hindi umaakyat sa mga entablado. Ang produksyon ng appliances ng Tugatog Holdings ay isang subsidiary company.
At sa mga panloob na dokumento ng sangay ay tanging ang legal structure lamang ang nakalagay ng hindi tinutukoy kung sino ang tunay na nagmamay-ari. Alam ni Alexander na dati akong nasa negosyo ngunit hindi niya alam na ang posisyon ng direktor sa sangay ng Katimugang Luzon na labis niyang ipinagmamalaki ay nasa loob ng corporate network na itinayo ko bago pa man kami ikasal. Ang mga ari-arian ko ay nakalagay sa Vanguardia Holdings. Naipon ang mga ito bago ang aming kasal at protektado ng isang prenuptial agreement na pinatunayan sa notaryo sa presensya ng mga independyenteng abogado mula sa magkabilang panig. Sa araw na pinirmahan namin ang prenup, nakangiti pa si Alexander. Hindi ko kailangan ng pera mo. Ikaw lang ang kailangan ko. 3 taon nang lumipas, nakahiga ako sa isang kama sa ospital habang pinakikinggan siyang isa-isahin ang mga kondo sa sakyan. At bawat sentimo sa aming joint account, habang nagbabantang iiwan niya akong walang-wala, nilock ko ang screen ng telepono ko. Ang kasalang ito ay hindi na kailangan ng hatol ng korte. Namatay ito sa pang-52 tawag. Makalipas ang 15 minuto dumating si Alexander at ang kanyang ina sa kwarto mas mabilis pa kaysa kay Andrea. Padabog na bumukas ang pinto. Lumapit si Alexander. Gusot ang kanyang polo at namumula ang kanyang mukha. Katrina, sapat na ang mga ginawa mong palabas. Tumawag sa akin ang mga pulis. Gusto mo ba akong ipahiya sa buong mundo? Nakatingin lang ako sa kanya, ni hindi niya tiningnan ang binti ko. Dumapo lang ang kanyang paningin sa splint nang wala pang 1 segundo. Napakalaking bagay. Nabali lang ang binti. Kailangan talaga gumawa ng iskandalo. Napabuntong hininga ang aking biyanan. Anong klaseng sumpa ito? Paano namin pinapasok ang isang ahas sa aming pamilya? Ako sa bahay ay nahihimatay na sa gutom, habang siya rito sa ospital ay nagpapasarap at gumagawa ng drama. Gusto mo ba akong ipagtabuyan sa hukay? Hindi na ako nakipagtalo. Pindot ko ang call button para sa nurse. Pagkapasok niya sinabi ko pakitawag ang security sa palapag na ito. Ang 2 taong ito ay nanggugulo sa kwarto at nakakasagabal sa aking pagpapagaling. Natigilan si Alexander. Kat may lakas ka ng loob na tumawag ng gwardya para palayasin ang sarili mong asawa. Inilapag ko ang telepono sa bedside table. Ang isang lalaking tumatawag ng 52 beses para lang pilitin ang kanyang asawang may bali sa binti na umuwi at magluto ng handa. Hindi karapat-dapat tawaging asawa, dinuro ako ni Nenita Makaraeg. Huwag mong isiping dahil may mga doktor at pulis ka matatakot na ako sa iyo. Makinig ka, aalis ka sa bahay ng mga Makaraeg na walang dala. Ang kondo ay pag-aari ng aking anak. Ang sasakyan ay minamaneho ng aking anak. Ang pera ay kinikita ng aking anak. 3 taon kang naging pabigat sa amin na parang linta at ngayon gusto mong humingi ng hatian. Nagtanong ako, tapos na po ba kayo? Nabulunan siya sa galit. Tiningnan ko si Alexander. Ganyan din ba ang iniisip mo? Malamig na sumagot si Alexander. May sweldo akong 300,000 piso kada buwan. Sa loob ng 3 taon ang hulog sa bahay, sasakyan, pagkain lahat ay nanggaling sa akin. Nagluto ka lang ng ilang beses at iniisip mong himala na ang ginawa mo. Kat kung wala ako saan ka kukuha ng ikabubuhay mo? Matagal ko siyang tinitigan. Halatang gusto niyang makarinig ng sagot doon din mismo. Ngumiti siya ng may panghahamak. Ano pa bang kaya mong iarte? Bumukas ang pinto at pumasok si Andrea, hila-hila ang isang maliit na maleta. Kasama niyang naglalakad si Abogada Cristina Valles na nakasuot ng formal at abong sastre, may salaming manipis ang frame at may kalmadong ekspresyon sa mukha. Biglang tumahimik ang buong kwarto. Tiningnan ni Andrea ang binti ko na mula ang kanyang mga mata, ngunit hindi siya umiyak. Inilapag niya ang maleta at hinarangan ang aking kama. Kung may magsalita pa, kahit isang salita, tatawagin ko ang security para ipakaladkad kayo palabas. Ngumiti ng pakutya si Alexander. At sino ka naman para makialam sa mga usapin ng aming pamilya? Ako ang sumagot para sa kanya. Ang aking pamilya. Nakatitig siya sa akin. Malinaw kong sinabi. Hindi ka nagkamali ng narinig. Ang mga taong nakatayo sa tabi ko ngayon, sila ang aking pamilya. Ipinatong ni Abogada Cristina Valles ang kanyang calling card sa mesa. Magandang araw, Mr. Alexander. Mula sa sandaling ito, ako na ang opisyal na kinatawan ni Miss Katrina Di Makulangan. Ang lahat ng usapin tungkol sa annulment, paghahati ng ari-arian, panggigipit sa pasyente, mga karapatan sa paninirahan sa kondo na nagkakahalaga ng 25 milyon sa sakyang 3 milyon, at ang perang umaabot sa 10 milyong piso ay tanging sa akin lamang tatalakayin. Sumigaw si Nenita Makaraeg. Anong abogado? Nag-away lang ang mag-asawa, abogado na agad.
Obligasyon mong igalang ang mga nakatatanda at tulungan ang pamilya, hindi ang magmagaling. Anong ari-arian ang pinagsasasabi nyo? May konsensya ba siya? Nagtanong si Cristina Valles. Nakapangalan kanino ang condo unit? Nabulunan si Nenita Macaraeg. Sumagot si Alexander sa akin at kay Katrina. Pero ang nanay ko ang nakatira doon, at ako ang pangunahing naghahanap buhay. Mayroon po bang dokumentong nagpapatunay na itinakwil ni Miss? Katrina di makulangan ang kanyang karapatan sa pagmamay-ari. Natahimik siya. Nakapangalan kanino ang sasakyan? Nabayaran ba ito gamit ang personal na pondo, bago ang kasal o mula sa pondong naipon habang kasal na kayo? Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Alexander. Sumingit si Nenita Macaraeg. Ang perang kinikita ng lalaki ay pera ng lalaki. Ang babae ay nakaupo lang sa bahay gumagastos at ngayon gusto pang humingi ng hatian. Tiningnan siya ni Cristina Valles. Ginang, ang mga paniniwala ng inyong pamilya ay hindi pamalit sa Family Code of the Philippines. Sinabi ko sa abogada. Attorney, pakigawa po agad ng 3 bagay. Una, maghain ng motion para sa asset protection sa condo unit upang pigilan ang anumang ilegal na pagbebenta, pagsangla, o pag-i-issue ng special power of attorney. Noted. Pangalawa, magpadala ng opisyal na abiso sa bangko. Ang mga pondo sa aming joint account ay maaari lamang magamit sa pamamagitan ng aming magkaparehong pahintulot o sa bisa ng utos ng korte. Gagawin ko po. Pangatlo, suriin ang mga pinagmulan ng pondo para sa pagbili ng sasakyan, insurance history ng paggamit, at lahat ng kaugnay na transaksyon. Kung may mga palatandaan ng pagtatago o paggamit ng mga conjugal na ari-arian para sa personal na interes, pakitala iyon sa file. Nag-iba ang mukha ni Alexander. May lakas ka ng loob na paimbestigahan ako. Nagsasagawa ako ng inventaryo ng ating conjugal na ari-arian. Humakbang siya pasulong akmang aagawin ang telepono ko sa mesa. Itinaas ko ang aking kamay. Subukan mo akong hawakan muli. Itatala ng ospital ang pagbabanta mo sa isang pasyente. Magkakaroon pa ng karagdagang basihan ang petisyon ko para sa annulment. Natigilan siya. Eksakto namang dumating ang mga gwardya. Gusto pa sanang ipagpatuloy ni Nenita Macaraeg ang iskandalo, ngunit nang makita niya ang 2 security guard sa pinto, agad siyang umiyak. Diyos ko, pinapalayas ng manugang ang kanyang biyenan mula sa kwarto ng ospital. Anong kasalanan ang ginawa ng pamilya Macaraeg para parusahan ng ganito? Tiningnan ko siya. Pwede po kayong umiyak sa hallway. Pakiusap, wag po kayong mag-ingay sa kwarto ko. Nakatingin sa akin si Alexander nang may pagtataka. Kat, handa ka talagang umabot sa ganito? Sinabi mo na iiwan mo akong walang-wala. Pinapatunayan ko lang na kaya pa ring pumirma ng aking mga kamay sa isang petisyon. Bago siya lumabas, yumuko siya at bumulong. Wala kang regular na trabaho. Hanggang kailan ka mabubuhay sa limos ni Andrea at ng abogada mo? Ako ang direktor ng sangay sa Katimugang Luzon ng Tugatog Holdings. Kung babanggain mo ako, hindi ka mananalo. Tiningnan ko siya. Kung ganoon, kumapit ka ng mahigpit sa upuan mo. May paparating na bagyo. Hindi niya naintindihan. Inilabas ang mag-ina. Tumahimik sa kwarto. Isinara ni Andrea ang pinto, lumingon, at tiningnan ako. Hanggang kailan mo balak itago ang totoong pagkatao mo? Hanggang sa hindi niya sinusubukang gamitin ang posisyon niya bilang direktor ng sangay para durugin ako, sinabi ni Abogada Cristina Valles. Kung ganoon, kailangan nating magsagawa ng 2 magkahiwalay na hakbang. Ang linya sa pamilya ay para sa annulment at ari-arian, at ang sa korporasyon ay para sa independenteng audit. Kailangan ito para hindi niya masabi na inaabuso mo ang kapangyarihan mo para maghiganti sa iyong asawa. Tumango ako, tama. Hindi ko gustong bumagsak siya dahil lang asawa ko siya. Gusto kong bumagsak siya dahil bulok na talaga ang pundasyong tinutungtungan niya. Nang gabing iyon, ipinadala sa akin ang personal file ni Alexander Macaraeg. Posisyon direktor ng sangay sa Katimugang Luzon ng Tugatog Holdings. Average na sweldo at bonus ay nasa 300,000 piso bawat buwan. Ang mga ulat sa pagbebenta noong nakaraang 2 taon ay maayos. Ngunit ang porsyento ng entertainment expenses ay kaduda-dudang mataas. Ilang bagong kontrata sa ahensya ay nakaugnay sa iisang grupo ng mga tao. Ang company car na nakarehistro bilang suporta sa korporasyon para sa management ay binayaran gamit ang pondo mula sa aming joint account para sa down payment. Sa seksyon ng panloob na talaan may 3 hindi nagpakilalang reklamo. Pamimilit sa mga tauhan na dumalo sa mga piging sa labas ng oras ng trabaho. Paggamit ng resibo ng restaurant para sa personal na interes. Pagpabor sa distributor na
Silangan Trading. Silangan Trading. Naalala ko ang pangalang ito, Borromeo Macaraeg o Borgie, pinsan ni Alexander. Isang buong taon siyang nalugi sa negosyo pero minsan ay pinuri siya ng biyenan ko na may malaking ambisyon. Ipinadala ko ang file kay Dennis Sai. Magsagawa ng audit sa mga gastusin para sa Silangan Trading Company car, mga resibo ng pagtanggap sa bisita, at schedule ng mga business trip, at huwag babanggitin ang tungkol sa aking asawa. Naintindihan lahat ni Dennis. Opisyal na dahilan ng audit, mga panloob na reklamo at karaniwang inspeksyon. Lahat ay susunod sa patakaran, walang palya, walang exception. Madam Chairman, dagdag ni Dennis, binibigyan niyo siya ng legal na paraan para ibuko ang sarili niya. Hindi matagal na niyang pinili ang landas na ito. Kinaumagahan. Umuusok na parang kumukulong mantika ang pamilya GC ng mga Macaraeg sa Messenger. Inakusahan ako ng tita ng asawa ko ng kawalang galang. Ipinadala ng tito niya ang mga pictures namin nung kasal na may mensaheng. 3 taon pa lang ang lumipas, ipinakita na niya ang tunay niyang kulay. Nagpadala pa si Alexander ng mahabang mensahe sa work chat, sinasabing nagkukunwari lang daw akong may sakit para sa pera. Nagsampa daw ako ng annulment, nagsali pa daw ng pulis at abogado, na nagpapahiya sa pamilya. May nag-screenshot nito at ipinadala sa akin. Galit na galit si Andrea at gusto niyang sagutin ang bawat isa. Pinigilan ko siya. Huwag kang makipag-away. Bakit hindi sila gumawa ng kasinungalingan tungkol sa iyo? Ang palitan ng insulto ay hindi legal na ebidensya. Hayaan mo silang magsalita. Gumawa ako ng bagong folder sa tablet ko. Pangalan Paninirang Puri. Bawat mensahe, bawat screenshot, bawat mapanirang salita ay maingat na naisave. Pagkatapos ay nag-message ako sa abogada. Attorney, pakipadala po ang opisyal na babala tungkol sa pananagutan sa cyber libel, pagpapakalat ng maling impormasyon at pagbubunyag ng personal na datos. Makalipas ang 30 minuto, ipinost ang liham ng abogado sa GC. Maikli lang ang mensahe. Si Miss Katrina Di Makulangan ay kasalukuyang nagpapagamot dahil sa aksidente sa kalsada. Mayroon siyang medical certificates at police reports. Anumang aksyon ng pagkakalat ng paninirang puri, pang-iinsulto at pagbubunyag ng personal na datos ay itinatala bilang ebidensya para sa korte. Natahimik ang GC ng mga kamag-anak ng wala pang 1 minuto. At pagkatapos, isa-isa nilang dinilet ang kanilang mga mensahe. Nag-message sa akin si Alexander ng personal. Kailangan ba talagang maging walang puso para takutin ang buong pamilya ko? Sumagot ako. Ang batas ang nananakot sa kanila. At ikaw ang nagpasok sa kanila sa gulong ito. Hindi na siya nag-reply. Alam kong hindi titigil si Alexander doon. Ang mga taong katulad niya ay hindi natatakot mawalan ng pagmamahal. Natatakot silang mapahiya. Pagsapit ng gabi, tumawag si Nenita Macaraeg mula sa isang hindi kilalang numero. Mahina ang kanyang boses. Kat nasa Philippine Heart Center ngayon si Mama sa Cardiology Department, kwarto 302. Masama ang pakiramdam ko. Puntahan mo naman ako kahit minsan lang. Sasabihin ko sa iyo lahat tungkol sa kondo at ibibigay ko ang mga dokumento. Inilapag ko ang telepono sa bedside table. Kumunot ang noo ni Andrea. Sinenyasan ko siya na maghintay at hindi ko pinatay ang tawag. Ginamit ni Andrea ang kanyang telepono para tumawag sa impormasyon ng ospital. Magandang gabi. May pasyente po ba sa Cardiology Department sa kwarto 302 na nagngangalang Nenita Macaraeg? Makalipas ang 2 minuto umiling siya. Wala daw. Nagsalita ako sa telepono. Nay Nenita, sinabi po ng Heart Center na walang pasyente sa cardiology ngayon na may ganyang pangalan. Natahimik sa kabilang linya. Nagpatuloy ako. Mula ngayon, bawat kasinungalingan ninyo ay gagamitin bilang ebidensya na sinadya ninyong palabasin ako ng ospital kahit alam ninyong hindi ko kayang maglakad ng mag-isa. Nabali ang binti ko, hindi ako nawalan ng pag-iisip. Agad na tuminis ang boses niya. Napakawalang puso mo talaga. Ano bang pakialam mo kung may sakit talaga ako o wala? Gusto mo bang patayin sa sama ng loob ang biyenan mo? Hindi ko po kayo ina. Pinutol ko ang usapan at pinatay ang tawag. Makalipas ang 5 minuto, tumawag ang mga kapitbahay kay Andrea. Matapos silang pakinggan, nag-iba ang kanyang mukha. Kat may howling truck sa labas ng kondo mo. Hindi umubra ang patibong pero umatake pa rin sila. Agad akong nag-utos. Andrea, huwag kang papasok ng mag-isa. Tumawag ka ng barangay tanod at ng building admin at simulan mong i-video mula sa pagtapak mo sa pinto. Malinaw mong sabihin sa camera na sa bahay na iyon nakalagay ang aking mga personal na dokumento, alahas titulo ng kondo, susi ng sasakyan at mga bank cards. Naintindihan mo ba, attorney?
Pakipadala po agad kina Alexander at Nenita Macaraeg ang opisyal na babala na huwag galawin, itago o sirain ang conjugal at personal na ari-arian, at maghanda ng ulat sa pulisya para sa ilegal na pagkuha ng mga dokumento. Tiningnan ako ng abogada. Tama po ang mga naging reaksyon ninyo. Tiningnan ko ang nakasemento kong binti. Hindi ako makatakbo kaya kailangang maunahan ng mga desisyon ko ang mga hakbang nila. Pagkalipas ng 1 oras, nagpadala si Andrea ng video. Ang kondo na tinirhan ko ng 3 taon ay nagkagulo. Nawala ang aking mga damit, ang lumang laptop, kahon ng mga alahas. Ang selyo ng bedside table ay nasira, at ang sikretong taguan kung saan nakalagay ang aking reserbang bank cards, kopya ng prenup, at mahahalagang dokumento ay naiwang walang laman. Sa video, sinasabi ni Andrea sa mga pulis, "Ito ang kwarto ni Miss Katrina Di Maculangan. Mayroon akong special power of attorney mula sa kanya para kunin ang kanyang mga personal na gamit. Sa ngayon ang kanyang ID. Ang mga alahas at personal na ari-arian ay ninakaw habang siya ay nasa ospital." Nagtanong ang pulis, ano ang eksaktong halaga ng mga nawawalang gamit sa pamamagitan ng video call? Sumagot ako, sa kahon ng alahas ay may isang diamond necklace na nagkakahalaga ng humigit kumulang 5 milyon at isang antique gold bracelet na nagkakahalaga ng 2 milyon. Bukod doon, nandun din ang aking pasaporte, mga bank cards, kopya ng prenuptial agreement, at patunay ng shares sa korporasyon at ang reserbang susi ng sasakyan. Hinihiling ko po na i-record ito sa police blotter. Wala sa bahay sina Alexander at Nenita Macaraeg. Nilinis nila ng maayos ang bahay ngunit napakadumi ng kanilang pamamaraan. Nang gabing iyon nag-text si Alexander, "Gusto mo bang mabawi ang mga dokumento? Iurong mo ang reklamo sa pulis at huwag mo akong gipitin." Ni-screenshot ko ito. Ipinadala ko kay Cristina Valles at sa investigador. At pagkatapos ay sinagot ko siya sa isang mensaheng ito. "Tinapos mo na ang natitirang bahagi ng buhay mo." Naging napakatahimik ng sumunod na 2 araw sa ospital. Hindi siya dumating. Hindi rin tumawag si Nenita Macaraeg. Tahimik din ang mga kamag-anak, ngunit nagsimulang kumalat ang tsismis sa kumpanya. Ang asawa raw ni Director Macaraeg, na dating palamunin, ay nagpapanggap na may bali sa binti para makuha ang yaman nito. Kumuha daw ng abogado ang asawa ni Director Macaraeg at ginigipit ang kanyang biyenan. May maimpluwensyang backer daw ang asawa ni Direktor kaya lumakas ang loob. Nakarating ang mga chismis sa head office. Tumawag sa akin si Dennis Sai. "Madam Chairman, gusto niyo po bang maglabas tayo ng internal memo para itanggi ito? Huwag muna. Napakapangit ng imahe ko ngayon at hindi ako magpapakita ng may mahinang palusot, magpapakita ako dala ang solusyon." Nakatakdang pumunta ang komisyon ng audit sa Katimugan sa Lunes. Hindi pa alam ni Alexander ang saklaw ng audit. Ipaalam lang sa kanya ang kalahati. Iniutos ko, "Hayaan niyo siyang isipin na susuriin lang nila ang mga gastusin sa mga piging. Huwag ninyong sabihin na sinusuri na ang distributor na Silangan Trading ang mga company car at ang mga transaksyon kay Borgie Macaraeg." Natahimik si Dennis. Gusto kong makita kung siya mismo ang magsisimulang magpalsipika ng mga ulat. Gusto kong makita kung kaninong mga kamay niya ipapagawa iyon. Biyernes ng hapon tumawag sa akin si Alexander. Sinagot ko ito sa harap ng aking abogada. May pekeng lambing ang boses niya. "Kat nadala lang ako ng emosyon nung araw na iyon. Matanda na ang nanay ko. May mga nasabi siyang hindi maganda. Huwag mo nang kimkimin iyon, ang mga dokumento. Natakot lang si mama na baka kunin mo iyon at lumayas ka. Kaya itinago niya sa kanya. Iurong mo na ang reklamo sa pulis. Mag-asawa naman tayo. Bakit kailangan pang mag-iskandalo? Nasaan ang mga dokumento ko?" Nagtanong ako, na kay mama. "Ang mga alahas ay nasa kanya rin, walang nawala. Hindi ko ginalaw ang 10 milyong iyon, pero bakit mo pinablock ang account? Kailangan ni mama ng pera para magpagamot. Wala ang pangalan niya sa ospital." "Nakalimutan mo na." Natahimik siya. Sinabi ko, "Alexander, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Sa loob ng 24 na oras, ibabalik mo ang mga dokumento, alahas, susi, at lahat ng personal na gamit ko, diretso sa presinto ng pulis. Kung hindi mo ibabalik, walang negosasyon na magaganap." Hininaan niya ang boses niya. "Huwag mo akong gipitin. May ginagawang audit ngayon sa kumpanya. Kung patuloy kang manggugulo at mawalan ako ng posisyon, wala ka ring makukuhang pera. Natatakot kang mawalan ng posisyon. Huwag kang mag-alala. Ako ang direktor ng sangay sa Katimugang Luzon, hindi isang ordinaryong empleyado lang. Kailangan ako ng Tugatog Holdings.
Iniisip mo bang makakasira sa akin ang mga reklamo mo? Wala akong ginawang masama sa iyo kaya wag mong iurong ang reklamo. Kat Alexander, makinig kang mabuti. Mawawalan ka ng posisyon hindi dahil sa annulment natin. Mawawalan ka ng posisyon dahil ang upuang inuupuan mo ay matagal nang marumi. Pinatay ko ang tawag. Nang gabing ding iyon na diskubre ng komisyon ng audit na inutusan ni Alexander ang assistant ng Finance Department na baguhin ang 3 set ng dokumento tungkol sa mga entertainment expenses. Nagpadala ng anonymous na email ang assistant na si Olivia Magtibay sa head office para humingi ng tulong. Pinipilit po akong gawing legal ang mga lumang resibo. Kung hindi ko po ito gagawin, tinatakot po ako ni Director Macaraeg na tatanggalin sa trabaho. Humihingi po ako ng proteksyon. Ipinadala sa akin ni Dennis ang email na ito. Sumagot ako. Protektahan ang nagreklamo. Alisin si Olivia Magtibay mula sa direktang pamamahala ni Macaraeg. I-save ang lahat ng edit logs ng system. Huwag niyo siyang iwan na kasama siya ng mag-isa. Ang taong sanay na tapakan ng asawa ay hindi magdadalawang isip na tapakan pati ang kanyang tauhan. Pagsapit ng Lunes, pinayagan ako ng doktor na pansamantalang umalis ng ospital sa loob ng 3 oras para umuwi at imbentaryuhin ang mga ari-arian at pumirma sa mga dokumento. Mahigpit ang mga kondisyon. Bawal magmaneho, bawal tumayo ng matagal, bawal magbuhat ng mabigat. Habang umaasa sa mga saklay, nagtungo ako sa bahay kasama si Andrea, abogada, Cristina Valles, ang barangay tanod at ang building admin. Bumukas ang pinto, nakaupo si Nenita Macaraeg sa gitna ng sala. Sa tabi niya ay 3 kamag-anak at 2 kahon na nakabalot ng tape. Nang makita niya ako, hinampas niya ang mesa. May gana ka pang bumalik dito. Ang bahay na ito ay sa anak ko. Gusto mo ng annulment? Lumayas ka rito. Kahit isang baso ay hindi mo pwedeng ilabas dito. Sinabi ko, pakitayo po. Nanlaki ang mata ni Nenita Macaraeg. Anong sinabi mo? Nakaupo po kayo sa upuan na binili ko sa kondo na nakapangalan sa amin ni Alexander. Wala po kayong karapatang palayasin ako. Manugang ka lang at malapit ka nang maging tagalabas. Dinuro niya ako. Ang lakas ng loob mong magpakita ng kawalang galang. Inabot ko ang mga dokumento sa barangay tanod. Sir, ito po ang titulo ng kondominium. Ang mga nakarehistrong may-ari ay ako at si Alexander Macaraeg. Si Nenita Macaraeg ay hindi may-ari. Nandito po ako ngayon para mag-imbentaryo ng aking personal na ari-arian at para hilingin ang pagbabalik ng mga dokumentong ilegal na kinuha mula sa aking kwarto habang ako ay nasa ospital. Tiningnan ng tanod si Nenita Macaraeg. Ma'am, pakiusap po na makipagtulungan kayo. Agad siyang umiyak. Diyos ko, nagtawag pa ng autoridad ang manugang ko para gipitin ang kanyang biyenan. Nabuhay ako ng ganito katagal at ngayon lang ako nakaranas ng ganitong kahihiyan. Tiningnan ko siya. Nakatira po kayo sa bahay ko sa loob ng 3 taon. Hindi ako humingi ni isang sentimo mula sa inyo para sa renta. Para sa bawat araw na itatago nyo ang mga dokumento ko, magdadagdag ako ng 1 araw para sa kaso ng ilegal na pag-angkin ng ari-arian. Gusto nyo pong pag-usapan ng emosyon. Ibalik nyo muna ang mga gamit ko. Sumingit ang tito ng asawa ko. Katrina, kahit nakapangalan sa iyo ang bahay, si Alex natin ang bumili niyan. Siya ang kumita ng pera. Huwag kang walang utang na loob. Lumingon ako sa kanya. Tito, gusto niyo po bang pumirma sa isang ulat na nagsasaad na ang kondo na ito ay pag-aari ng pamilya Macaraeg at ang batas ng Pilipinas ay hindi umiiral dito? Nabulunan siya. Naglabas ako ng isang blangkong papel mula sa bag ng abogada ko. Gusto niyong pag-usapan ang patakaran. Pumirma po kayo. Kung hindi kayo pipirma, huwag kayong tumayo sa bahay ko at turuan ako tungkol sa batas. Walang sino man ang kumuha ng ballpen. Ngumiti ng malamig si Andrea. Nakakapagtaka ang mga patakaran ng pamilya Macaraeg. Ang lakas nilang sumigaw pero kapag kailangan ng pumirma nanginginig ang mga kamay. Namimilipit sa galit ang mukha ni Nenita Macaraeg. Bigla siyang sumugod, sinubukang agawin ang saklay ko. Agad siyang hinarangan ng pulis at tanod. Nanatili akong nakatayo. Nay Nenita, nakarecord po ito sa kamera. Natigilan siya. Pumunta ako rito para sa mga dokumento, hindi para makipag-away. Kung gusto niyong gawing kasong kriminal ang usaping sibil dahil sa iskandalo niyo, wala po akong problema. Sa huli, sa ilalim ng mapanuring mata ng autoridad, napilitang buksan ni Nenita Macaraeg ang aparador sa kanyang kwarto. Sa loob ay naroon ang aking kahon ng alahas, pasaporte, mga bank cards, reserbang susi ng sasakyan, kopya ng prenup, at isang makapal na folder
na naglalaman ng mga dokumento ng Vanguardia Holdings. Tiningnan ko ang bukas na cover. Nanginginig na sinabi ni Nenita Macaraeg. Tiningnan ko lang kung ano ang tinatago mo diyan. Kinuha ko ang folder. At ano po ang naintindihan ninyo? Umiwas siya ng tingin. At mabuti na lang at hindi nyo naintindihan. Hindi maililigtas ng bagay na ito ang anak ninyo. Pinapatunayan lang nito na nangingialam kayo sa mga personal kong papeles. Itinala ng awtoridad ang kasalukuyang sitwasyon. Gumawa ng inventaryo ang abogada. Bago kami umalis, bigla akong tinawag ni Nenita Macaraeg. Katrina, magkano ba talaga ang pera mo? Lumingon ako. Puno ng kasakiman at takot ang kanyang mga mata. Anong kumpanya itong Vanguardia? Nagtago ka ng yaman mula sa amin. Asawa ka ng anak ko, ibig sabihin, ang pera mo ay pera rin ng pamilya Macaraeg. Tiningnan ko siya. Kayo na rin po ang nagsabi na iiwan niyo akong walang-wala. Nawalan siya ng sasabihin. Naglakad ako papunta sa pinto. Tandaan niyo po ang pakiramdam na ito kapag nakikita niyo ang pera pero hindi niyo mahawakan. Sa hinaharap madalas niyo na itong mararanasan. Nang araw na iyon 17 beses na tumawag sa akin si Alexander. Hindi ko sinagot. Sa pang-18 sinagot ko sa harap ng aking abogada. May bahagyang panginginig sa boses niya. Katrina, ano itong Vanguardia Holdings personal kong ari-arian? May shares ka sa kumpanya? Oo. Magkano? Wala kang pakialam doon. 3 taon na tayong kasal, pero nagtago ka sa akin ng ganitong bagay. Sumagot ako. At ikaw, ikinuwento mo ba sa akin kung paano mo pinilit ang mga tauhan mo na magpalsipika ng mga resibo na tahimik sa kabilang linya? Ikinuwento mo ba sa akin na ang distributor na Silangan Trading ay pagmamay-ari ni Borgie Macaraeg? Ikinuwento mo ba sa akin na ginamit mo ang company car para ihatid ang nanay mo sa mamahaling spa at resort sa club sa mga handaan ng pamilya at pagkatapos ay inilista mo bilang business expense? Halos umungol siya. Inimbestigahan mo ba ako? Ang komisyon ng audit ang nag-iimbestiga sa iyo. Anong komisyon ng Tugatog Holdings? Tumawa siya ng pilit. Nagsasalita ka na parang isa kang importanteng tao doon. Tiningnan ko si Cristina Valles. Bahagya siyang tumango. Sinabi ko, malalaman mo rin. At pinatay ko ang tawag. Nang gabi ring iyon, nagpadala sa akin si Alexander ng draft para sa isang settlement agreement para sa annulment. Ang nilalaman nito ay nakakatawa sa sobrang labo. Kailangan ko raw iurong ang lahat ng reklamo sa pulisya, isuko ang paghahati ng aming conjugal property. Kapalit nito, papayagan niya akong panatilihin ang aking premarital assets. Ngunit kailangan ko siyang bayaran ng moral damages dahil sa 3 taong pagtatago ko ng aking tunay na pagkatao. Pagkabasa nito, malamig na tumawa si Andrea, ang kapal ng mukha. Nagnakaw na ng gamit ng iba, humihingi pa ng bayad pinsala. Inabot ko ang dokumento sa abogada. Sumagot si Cristina Valles, isasama ko ito sa file. Ito ang perpektong ebidensya na alam niya ang tungkol sa iyong personal na yaman at gumagawa siya ng mga walang basehang kahilingan. Nag-text ako kay Alexander. Natanggap ko na ang settlement. Salamat sa mismong pagbibigay mo ng karagdagang ebidensya. Hindi siya sumagot. Kinabukasan nagsimula ang malawakang audit sa sangay sa Katimugang Luzon. Nakatayo sa may pinto ng boardroom, si Alexander nakasuot ng plansadong suit at maayos ang buhok, sinasalubong ang mga auditor. Marahil sa paningin niya ito, ay isang karaniwang inspeksyon lamang. Ilang hapunan, kaunting kwentuhan, ilang inayos na ulat. At maaayos din ang lahat. Ngunit hindi pumunta ang komisyon para maghapunan. Kinumpis kanila ang mga datos sa gastusin, kinuha ang mga file edit logs, itinugma ang GPS tracking ng mga company car at sinuri ang mga kontrata sa Silangan Trading. Kinausap nila ang bawat empleyado ng isa-isa kasama ang mga abogado para protektahan ang mga testigo. Pagsapit ng gabi, nagsimula ng mawalan ng kontrol si Alexander. Tumawag siya kay Dennis Sai. Mr. President, palagi namang naaabot ng sangay sa Katimugang Luzon ang mga kwota. Bakit biglang may ganito kalalim na inspeksyon? May nagsabi ba ng kung ano? Sumagot si Dennis. Natatakot ba kayo sa malalim na inspeksyon? Hindi ako natatakot. Iniisip ko lang na nakakaapekto ito sa operasyon. Hindi natatakot sa liwanag ang malinis na operasyon. Natahimik si Alexander. Bukas ay magkakaroon ng malawakang online meeting ang head office. Ihanda mo ang buong ulat. Masusunod po. Pagkatapos ng tawag, agad na tinawagan ni Alexander si Borgie Macaraeg. Hindi pinakinggan ang kanilang pribadong usapan. Ngunit sa panahon ng audit, nakarecord sa mga kagamitan ng kumpanya ang mga access logs sa software history, deletion logs, pag-edit ng data,
at paglogin sa mga account. Ang isang malinis na tao ay hindi kailangang mag-login sa finance software sa gitna ng gabi para baguhin ang pangalan ng kumpanya ng distributor. Iyon mismo ang ginawa ni Alexander. Kinaumagahan dumating ako sa head office ng Tugatog Holdings sa BGC. Nakasuot ako ng formal na puting sastre at nakatali ang aking buhok. Sa kanang binti ko ay may nakakabit pa ring magaan na brace at may hawak akong itim na saklay. Sa pinakamataas na palapag, naghihintay na sa akin si Dennis Sai at ang secretariat. 3 taon na akong hindi dumadalo sa mga General Assembly ng kumpanya, ngunit nabubuksan pa rin ng aking access card ang mga pinakamahahalagang pinto. Bahagyang yumuko si Dennis. Madam Chairman, tumango ako. Magsimula na tayo. Ang pangunahing boardroom ay konektado sa iba't ibang sangay sa pamamagitan ng video conference. Sa napakalaking screen ay nakikita ang daan-daang bintana, mga direktor ng sangay, department heads, abogado, auditor at HR specialists. Nakaupo si Alexander sa boardroom ng sangay sa Katimugang Luzon, nakasuot ng abong suit. Medyo pagod ang kanyang mukha, pero pilit pa rin siyang nagpapakita ng kalmado. Nagsalita si Dennis. Ngayon nag-organisa ang korporasyon ng isang malawakang pagpupulong tungkol sa panloob na audit, mga pamantayan sa pamamahala ng korporasyon at mga pagbabago sa posisyon ng top management. Huminto siya sandali. Ngunit bago tayo magsimula, hayaan ninyong ipakilala ko sa inyo ang tagapangulo ng pagpupulong na ito. Bumukas ang mga pinto ng pangunahing boardroom at pumasok ako habang umaasa sa aking saklay. Automatikong lumipat sa akin ang mga kamera at sandaling tumigil ang buong broadcast. Nakita ko ang mukha ni Alexander sa naka-zoom na screen. Para siyang tinamaan ng kidlat. Gumagalaw ang kanyang mga labi, ngunit walang lumalabas na tunog. Umupo ako sa upuan ng tagapangulo. Nakatayo si Dennis sa tabi ko. Malinaw ang boses niya. Ito po si Miss Katrina Di Maculangan, ang tagapangulo ng lupon ng mga direktor ng Tugatog Holdings, tagapagtatag ng Vanguardia Holdings, at controlling shareholder ng korporasyon. Parang nahigop ang hangin sa buong kwarto. Ang ilang empleyado sa sangay sa Katimugang Luzon ay hindi maiwasang lumingon kay Alexander. Namutla siya na parang papel. Binuksan ko ang mikropono. Magandang umaga mga kasamahan. Ako si Katrina Di Maculangan. Tumingin ako ng diretso sa screen. Director Macaraeg. Napapitlag siya. Opo, Madam Chairman. Lumabas ang mga salitang iyon sa kanyang bibig nang may hirap at kahihiyan. Ayos lang ba kayo? Nagtanong ako. Ayos lang ba kayo? Kung ganoon, simulan niyo na ang ulat. Binuksan niya ang folder. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Kaya rinig sa mikropono ang kaluskos ng papel. Ulat, Madam Chairman, ang mga sales figures ng sangay sa Katimugang Luzon para sa huling quarter. Pinutol ko siya. Hindi mo na kailangang basahin ang mga nakamit ninyo. Nasa secretariat na iyon. Ngayon pag-uusapan natin ang resulta ng audit. Sumenya si Dennis sa pinuno ng komisyon ng audit. Lumipat ang screen sa ulat. Lumagpas sa limitasyon ng entertainment expenses sa loob ng 8 magkakasunod na quarter. Tumugma ang mga resibo ng restaurant sa mga petsa ng pagtitipon ng kanyang pamilya. Nakarehistro ang company car sa maraming biyahe sa labas ng oras ng trabaho, kabilang na sa residential area ni Ninita Macaraeg, mga resort at spa sa probinsya, at mga pribadong restaurant. Ang distributor na Silangan Trading ay may kaugnayan sa pamilya ni Alexander Macaraeg, na itala ang kahina-hinalang pagtaas ng benta. Ang mga diskwento ay lumagpas sa itinakdang limitasyon. Ang mga kwalifikasyon ng kumpanya ay hindi malinaw, na itala sa system logs na may ginawang pagbabago sa mga financial reports noong gabi bago ang audit. Ang user account na gumawa ng pagbabago ay pag-aari ni Alexander Macaraeg. Biglang tumayo si Alexander. Hindi po iyan totoo. Kaya ko pong ipaliwanag lahat. Tiningnan ko siya. Magkakaroon ka ng pagkakataong ipaliwanag iyan sa harap ng Disciplinary Committee, Legal Department at Independent Auditors. Namula ang kanyang mga mata. Kat hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Bumalot ang nakakabinging katahimikan sa buong meeting. Sumagot ako habang nakatingin sa screen. Director Macaraeg, ito ay isang corporate meeting. Pakiusap na tawagin ninyo ako ayon sa aking posisyon. Ang mukha niyang namumutla ay biglang namula. Madam Chairman, ginagamit ninyo ang mga personal na issue para maghiganti sa akin. Ipinatong ko ang aking mga kamay sa mesa. Ang personal na issue ay noong araw na nabali ang binti ko, tumawag ka ng 52 beses at inuutos mong umuwi ako para ipagluto ng handa ang nanay mo.
walang umimik. At ang corporate issue ay kapag ginagamit mo ang mga asset ng kumpanya para sa pansariling interes. Pinipilit mo ang iyong mga tauhan na magpalsipika ng mga dokumento, pinapaboran mo ang kumpanya ng kamag-anak mo, at tahasan mong nilalabag ang mga patakaran sa pamamahala ng kumpanya. Magkaiba ang dalawang bagay na ito, at marunong akong maghiwalay nito, at ikaw nabulunan ka. Diniinan ko ang bawat salita. Sinisuspendi kita hindi dahil ikaw ang malapit na maging ex-husband ko. Sinisuspendi kita dahil hindi ka karapat-dapat na umupo sa posisyon na nagmula sa pawis ng libu-libong manggagawa natin. Binasa ni Dennis ang desisyon. Si Alexander Macaraeg ay pansamantalang sinususpinde sa kanyang tungkulin bilang direktor ng sangay sa Katimugang Luzon. Isusuko niya ang lahat ng karapatan sa pamamahala at inaatasan siyang makipagtulungan sa investigasyon. Ang company car ay babawiin. Ang mga corporate accounts ay pansamantalang ibablock. Nakatayo si Alexander sa harap ng kamera. Bumagsak ang kanyang mga balikat pero hindi pa rin siya sumusuko. Tumawa siya ng paos. Magaling, ang tagapangulo ay nagtago ng kanyang pagkakakilanlan. Naging asawa ko sa loob ng 3 taon at ngayon ginagamit niya ang kapangyarihan niya para sirain ang isang tao. Pinagmamalaki ng kumpanyang ito ang transparency. Pero kaya palang dalhin ng tagapangulo ang kanyang away pamilya diretso sa boardroom. Hindi ako nagalit. Binuksan ko ang folder na naglalaman ng mga legal documents at binasa ang patakaran tungkol sa conflict of interest. Agad na nagpaliwanag ang pinuno ng legal department. Ang lupon ng mga direktor ay hindi direktang nakikialam sa pinal na desisyong pandisiplina. Kung ang individual ay konektado sa kanya sa pamamagitan ng kasal, ang exception ay ang pansamantalang suspensyon upang maprotektahan ang mga ebidensya bago ipasa ang kaso sa independenteng komite. Sinabi ko, ang desisyon ngayong araw tungkol sa pansamantalang suspensyon ay nilagdaan ni President Dennis Sy ng pinuno ng Komisyon ng Audit at ng pinuno ng Legal Department. Hindi ako boboto para sa pinal na parusang pandisiplina. Ang buong proseso ay naka-video record. Tumigas ang mukha ni Alexander. Gusto niyo ng hustisya? Sinabi ko. Ibinibigay ko sa iyo ang hustisya, pero ang hustisya ay hindi nangangahulugang pipikit na lang ako sa katotohanang dinumihan mo ang iyong mga kamay. Natapos ang pulong sa isang mabigat na katahimikan. Pagkalipas ng 1 oras kumalat sa buong sangay sa Katimugang Luzon ang balita tungkol sa pagkakasuspinde ni Alexander. Makalipas ang 3 oras, pinangunahan ni Nenita Macaraeg ang mga kamag-anak papunta sa head office ng Tugatog Holdings. Itinaas niya ang telepono, nag-Facebook Live, umupo sa gitna ng lobby at nagsimulang humagulgol. Inaapi ng tagapangulo ng kumpanya ang mga simpleng tao. Ang mayamang manugang ko ay nagtago ng totoo mula sa pamilya ng asawa niya at ngayon sinira niya ang karera ng anak ko. Mga kababayan, kayo na ang humusga sa amin. Hindi gumamit ng dahas ang security. Naglagay lang sila ng mga harang at magalang siyang pinalipat sa waiting area. Pinapanood ko ang live stream sa aking opisina. Sumabog sa galit si Andrea. Wala na ba talaga siyang hiya? Mayroon, sumagot ako habang nakatingin sa screen. Iniisip lang niya na matatakpan ng mga luha niya ang pagiging sakim niya. Nagtanong si Abogada Cristina, maglalabas ba tayo ng press release? Tumango ako. Maglalabas tayo ng press release. Walang babanggitin tungkol sa biyanan ko, puro lang sa corporate governance. Lahat ng empleyadong sakop ng audit ay sasailalim sa proseso, anuman ang kanilang personal na koneksyon. Tungkol sa iskandalo rito sa head office. Tumawag na tayo ng pulisya at bababa ako ng personal sa loob ng 10 minuto. Habang nakaalalay sa saklay, bumaba ako sa lobby. Agad na nakatutok sa akin ang kamera ng telepono ni Nenita Macaraeg. Sumigaw siya, ayan, tingnan ninyong lahat. Iyan ang manugang ko, sobrang yaman. Pero 3 taon siyang nagtago at tumira sa bahay namin. Ngayon tinalikuran niya kami at sinira niya ang buhay ng anak ko. Huminto ako 3 metro mula sa kanya. Napakatahimik sa lobby, kaya maririnig mo ang ugong ng aircon, sinabi ko. Nay Nenita, kani-kanina lang, ay sinabi niyo na 3 taon akong nakatira sa bahay ninyo. Oo, sa bahay ng anak ko. Nakapangalan po kanino ang kondo na tahimik siya. Nagpatuloy ako, sa amin po ni Alexander. Wala po kayong pangalan doon, at hindi kayo may-ari. Sa loob ng 3 taon, hindi kayo nagbayad ni 1 sentimo para sa renta, ni 1 piso para sa kuryente o tubig. Pero ang kapalit niyan, pinilit niyo akong magluto, maglaba at asikasuhin kayo. Noong araw na nabali ang binti ko, inutusan niyo akong umuwi para pagsilbihan kayo. Sumigaw siya. Manugang ka.
Tumingin ako ng diretso sa lens ng kanyang kamera. Ang manugang po ay hindi isang libreng katulong, at ang asawa po ay hindi libreng palamuti lang para sa anak ninyo. May narinig na bulungan sa likuran ng mga tao. Nagpatuloy ako. Sinasabi niyo po na ako ang nagpatanggal kay Alexander sa trabaho. Tinatanong ko po kayo, ako po ba ang pumirma sa mga pekeng resibo? Ako po ba ang gumamit ng company car para sa personal na lakad? Ako po ba ang nagpasok sa kumpanya ng pamangkin ninyo na nakakuha ng kahina-hinalang mga diskwento? Ako po ba gamit ang kanyang kamay ang nag-edit ng mga ulat pinansyal sa kalagitnaan? Nang gabi, nawalan ng sasabihin si Ninita Makaraeg. Gusto niyo pong umiyak? Sige po, umiyak kayo. Pero hindi mahuhugasan ng mga luha niyo ang mga maduming record ng anak ninyo. Nagkaroon ng katahimikan sa livestream sa loob ng ilang segundo, at pagkatapos ay bumaliktad ang mga komento pabor sa akin. Sa sobrang panik ni Ninita Makaraeg, napahawak siya sa kanyang dibdib. Tumaas na ang presyon ko. Mahihimatay na ako. Tiningnan ko ang security. Tumawag kayo ng ambulansya. Kung talagang may sakit siya, mga doktor ang bahala sa kanya. Kung nagpapanggap lang siya para gumawa ng iskandalo, ire-record iyan ng mga pulis. Natigilan siya. Mahirap humiga, mahirap ding umupo. Pagsapit ng gabi, nag-post si Alexander ng mahabang mensahe sa kanyang personal na Facebook account. Sinabi niya na isa raw akong mapanlinlang at mapagkalkulang tao. Pinakasalan ko lang daw siya para subukan siya. Nagtago daw ako ng bilyon-bilyong ari-arian. Nalinlang ko raw siya para pumirma sa prenup. At pagkatapos ay ginamit ko raw ang kapangyarihan ng korporasyon para sirain ang kanyang karera. Nakalakip sa post ang aming mga wedding pictures, ang picture ko na may hawak na saklay, at ang picture ni Ninita Makaraeg na umiiyak sa labas ng gusali ng kumpanya. Sa dulo ay isinulat niya, kung kaya ng tagapangulo ng isang korporasyon na tapakan ng asawang nagmahal sa kanya, nasaan ang hustisya? Mabilis na kumalat ang post. Nang gabing iyon, nakipagpulong ako sa aking legal team, mga PR specialists, at kay Abogada Cristina hanggang 2:00 ng madaling araw. Hindi kami sumagot gamit ang emosyon. Unti-unti naming hinubaran ang kanyang mga kasinungalingan. Ang unang press release mula sa Tugatog Holdings ay inilahad ang proseso ng audit at ang mga dahilan ng pagkakasuspinde ni Alexander. Walang binanggit tungkol sa personal na buhay, walang anumang konklusyon bago ang desisyon ng independenteng komite. Ang ikalawang press release mula sa aking personal na abogado ay nagkumpirma na kami ni Alexander ay may pinirmahang prenuptial agreement ng kusang loob, pinatunayan sa notaryo sa presensya ng kanyang sariling independenteng abogado. Ang premarital assets ay hindi kabilang sa conjugal property. Ang ikatlong press release ay isang formal na babala kay Alexander na tanggalin ang mapanirang post at maglabas ng public apology. Kung hindi, sasampahan siya ng kasong cyber libel at civil action para sa damages. Mula naman sa akin, isinulat ko lang ang isang pangungusap. Itinago ko ang aking yaman pero hindi ko itinago ang aking dignidad. Ipinagmalaki mo ang iyong dignidad, pero hindi mo nagawang itago ang iyong mga resibo. Wala na akong kailangang sabihin pa. Ang mga tao na mismo ang nagtanong kung mayaman na simulat sa pulang asawa, paanong naging palamunin siya kung malinis ang asawang lalaki? Bakit siya natatakot sa audit kung inaapi ang biyenan? Bakit 3 taon siyang nakatira sa kondo na nakapangalan sa manugang? Kinaumagahan burado na ang post ni Alexander. Hindi dahil nagsisi siya kundi dahil natakot ang mga abogado niya, pero may isa pa siyang atake. Naghain siya ng counterclaim sa aming annulment na humihingi ng hatian sa mga shares ko sa Vanguardia Holdings. Dahilan, sa panahon ng aming kasalako ay nagtrabaho, nagbigay ng suportang moral at pinansyal na naging daan para mapanatili niya ang kanyang mga ari-arian. Pagkabasa nito, hindi na lang naiyak sa tawa si Andrea. Baliw na talaga siya. Kalmadong sumagot si Cristina Valles. Hindi baliw kundi sakim. Inilapag ko ang mga dokumento sa mesa. Gusto niyang isali ang kumpanya sa korte para makipag-areglo. Tumango si Cristina. Tama po, pero malinis ang inyong prenup. Ang premarital assets ay pinamamahalaan ng nakahiwalay. Ang conjugal funds ay hindi kailanman ginamit para palaguin ang inyong shares. Ang mga dibidendo, kung mayroon man, ay pumasok sa mahigpit na hiwalay na personal accounts. Wala siyang laban, halos wala. Pero obligado pa rin ang korte na dinggin ang kanyang mosyon. Maghahanda tayo ng walang butas. Gusto kong maghanda hindi lang para manalo kundi para matalo siya sa paraang wala na siyang kawala. Ginanap ang unang mediation hearing pagkalipas ng 2 linggo.
Dumating ako sa Regional Trial Court na kaalalay pa rin sa aking saklay. Nasa kaliwa ko si Andrea at sa kanan ko si Abogada Cristina. Nakaupo sa tapat ko si Alexander. Wala na ang bakas ng aroganting direktor ng sangay. Pumayat siya. Nangitim ang ilalim ng kanyang mga mata ngunit puno pa rin ng lason ang kanyang paningin. Nagtanong ang mediator kung may posibilidad pa ng pagkakasundo. Agad na tumingin sa akin si Alexander. Basag ang tono ng boses niya. Kat, alam kong nagkamali ako, na-stress ako sa trabaho, matanda na ang nanay ko, nagmahalan naman tayo, hindi ko kailangan ng kumpanya mo. Gusto ko lang na bumalik sa dati ang pamilya natin. Isinandal ko ang saklay ko sa upuan. Hindi ako nagtaas ng boses, at hindi na rin ako nagpaliwanag ng mahaba na mula ang mga mata ni Alexander. Ganyan ka ba talaga kawalang puso para panoorin akong mawala ang lahat? Nawawala mo ang lahat dahil kinuha mo ang mga bagay na hindi naman sa iyo. 3 taong kasal. Wala na ba talagang natitirang emosyon dyan sa puso mo? 3 taong kasal. Sinayang mo ang pinaghirapan ko, ang tiwala ko, ang reputasyon ko. At nung nabali ang binti ko, sinubukan mong kunin ang natitira kong dignidad para itapon sa paanan ng nanay mo bilang pambayad utang na loob, na tahimik sa kwarto. Inilabas ng abogado ni Alexander ang draft ng settlement agreement. Gusto niya ng mabilis na annulment. Ang kondisyon, mananatili sa kanya-kanyang pangalan ang ari-arian. Hindi na ako hihingi ng hatian sa conjugal property. Iuurong ko ang kasong cyber libel at ang ulat sa pagnanakaw ng dokumento. Kapalit nito, iaatras niya ang kanyang demand na hatian ang shares sa Vanguardia Holdings. Pagkatapos kong basahin ang dokumento, inilapag ko ito sa mesa. Iniisip mo pa rin na pumunta ako rito para magmakaawa. Tiningnan niya ako. Sa mismong harap niya, pinunit ko ang settlement agreement sa dalawa. Hindi mo mahahawakan ang mga shares ko. Hahatiin ang conjugal property ayon sa batas. Hihingi ka ng tawad sa paninirang puri mo. Mananagot ka sa mga panloloko mo sa kumpanya. Wala ka nang natitirang kahit ano na magagamit mo para makipag-areglo sa akin. Nag-iba ang mukha ni Alexander. Hinampas niya ang mesa. Kat wag kang magmalinis. Itinago mo na ikaw ang tagapangulo ng kumpanya. Nagsinungaling ka sa akin ng 3 taon. Kung alam ko lang na ganyan ka pala kayaman. Hindi ko hahayaang mahirapan ang nanay ko sa kondo na iyon. Tiningnan ko siya. Nahirapan siya sa isang kondo na may air purifier, dishwasher, sariling elevator, at ako pa mismo ang nagluluto para sa kanya. Yumuko ang tagapamagitan, abala sa pagsusulat. Nagpatuloy ako. Alexander, galit ka hindi dahil nagtago ako ng kahirapan. Galit ka dahil nagtago ako ng yaman. Nabulunan siya. Tumayo ako at hiniling na tapusin na ang mediation process at ituloy na sa formal na pagdinig. Bago ako lumabas, sumigaw siya. Kat, wala ka nang makikitang lalaking tunay na magmamahal sa iyo. Pera mo lang ang mamahalin nila. Lumingon ako. Kahit papaano alam nila na may pera ako, samantalang ikaw na patunayan mong bulag ka pareho sa pera at sa tunay na halaga ng tao. Naganap ang disciplinary hearing sa kumpanya bago magsimula ang pagdinig sa korte para sa annulment. Ang independenteng komite ay binubuo ng mga kinatawan mula sa Legal Audit, HR, unyon ng mga manggagawa at isang miyembro ng lupon ng mga direktor na walang direktang ugnayan sa akin. Hindi ako bumoto. Nakaupo lamang ako sa hanay ng mga nagmamasid bilang tagapangulo. Binigyan ng pagkakataong magsalita si Alexander. Nagdala siya ng abogado. Una niyang sinabi na ang paggamit ng sasakyan sa labas ng oras ng trabaho ay bahagi ng flexible hours. Ipinakita ng audit ang GPS tracking mga ruta patungo sa casino, mga restaurant para sa family event, at mga mall kung saan siya bumibili ng regalo para sa nanay niya. Sinabi niya na ang mga resibo sa restaurant ay para daw sa client relations. Ipinakita ng audit ang guest list. Tita-tito si Borgie Macaraeg at walang kahit isang kliyente ng kumpanya. Sinabi niya na ang paglago ng silangan trading ay dahil sa demand ng merkado. Ipinakita ng mga abogado ang itinatagong istruktura ng shareholders. Sa likod nito ay si Borgie Macaraeg at ang nakapangalang direktor ay ang dating driver nito. Iginiit niyang may ibang gumamit ng kanyang account. Naglabas ang IT department ng biometric login logs na nagpapatunay na ginamit ang kanyang fingerprint mula sa personal niyang laptop. Bawat palusot niya ay nawawasak ng tumpok ng mga ebidensya. Walang sigawan, tanging kaluskus lamang ng mga nililipat na pahina. Sa huli nagtanong ang pinuno ng komite, Mr. Alexander Macaraeg, may gusto pa ba kayong idagdag? Tiningnan ako ni Alexander.
Mayroon po akong gustong sabihin. Dinuro niya ako. Inaamin ko ang mga pagkakamali ko sa pamamahala. Pero kung hindi ko siya naging asawa, maghuhukay ba kayo ng ganito kalalim? Ako ay may kasalanan. Siya ay malinis. Nagsinungaling siya sa akin, itinago ang kanyang pagkatao, at ngayon dinudurog niya ako gamit ang buong kumpanya. Tiningnan ako ng pinuno ng komite. Madam Chairman, gusto niyo po bang sumagot? Binuksan ko ang mikropono. Sinasabi mo na dinudurog kita gamit ang kumpanya. Nagkakamali ka. Ang kumpanya ay hindi nandudurog ng sinuman. Ang mga proseso natin ay nagsisilbing timbangan lamang, at ang dumurog sa iyo ay ang bigat ng sarili mong mga ginawa. Natahimik sa silid. Ibinaba ng komite ang kanilang desisyon. Alexander Macaraeg, tinatanggal sa trabaho dahil sa malalang paglabag sa panuntunang financial conflict of interest, pag-abuso sa ari-arian ng kumpanya, at pamimilit sa mga empleyado. Ang kaso ng silangan trading ay ipapasa sa mga autoridad tulad ng NBI at BIR upang imbestigahan para sa posibleng pandarambong at pag-iwas sa buwis. Obligado si Alexander na ibalik ang tinantiang halaga ng pinsala, pati na ang hindi autorisadong paggamit ng sasakyan. Napasandal siya sa kanyang upuan. Ang mismong upuan na minsang ginamit niya para pagbantaan ako ay tuluyan nang nawala sa kanya ng gabing iyon. Pumunta si Nenita Macaraeg sa lobby ng bago kong kondo sa BGC at lumuhod sa sahig. Umiyak siya, sinabing matanda na siya, na si Alexander ang kaisa-isa niyang anak, na walang halaga ang mga kondo, sasakyan at pera. Huminto ako 3 hakbang mula sa kanya. Hindi niyo pa rin maintindihan. Lumalaban ako hindi dahil kulang ako sa pera. Lumalaban ako dahil akin ito. Bigla niyang inangat ang kanyang ulo. Sayo na ang buong kumpanya. Bakit mo pa ba ginigipit ang pamilya namin sa sulok? Kung ninakawan ng isang mayaman, pagnanakaw pa rin iyon. Ang kahirapan ay hindi lisensya para magnakaw, at ang pagiging biyenan ay hindi lisensya para maghari-harian. Nawalan siya ng sasabihin. Tinawag ko ang security. Kung kailangan niya ng tulong, tumawag kayo ng ambulansya. Kung gumagawa siya ng iskandalo, tumawag kayo ng pulis. Huwag niyo siyang papapasukin sa floor ko. Inilabas si Nenita Macaraeg. Lumingon siya at sumigaw. Kat! Napakasama mo! Kapag tumanda ka na walang mag-aalaga sa iyo. Huwag po kayong mag-alala. Sumagot ako. May pera ako para magbayad ng mga propesyonal. Hindi ko kailangang bilhin ang inaasahang mag-aabot ng isang basong tubig sa aking pagtanda kapalit ng sarili kong dignidad. Nagsimula ang pagdinig sa Regional Trial Court para sa aming annulment makalipas ang 1 buwan. Tinanggal na ang splint ko, pero mabagal pa rin akong maglakad. Pumasok ako sa korte ng mag-isa. Walang inaalalayan. Nakaupo si Alexander sa panig ng nasasakdal na wala ng trabaho, nawala ang kanyang pagiging arogante, pero sinusubukan pa ring magmukhang formal sa luma niyang mamahaling suit. Nakaupo si Nenita Macaraeg sa likuran na gulo-gulo ang buhok at maga ang mga mata, nilulukot ang isang tissue. Nagsimula na naman ang abogado ni Alexander tungkol sa shares ng Vanguardia Holdings. Nagtago raw ang nagrereklamo ng malaking yaman sa panahon ng kanilang kasal na nag-alis sa nasasakdal ng karapatang malaman ang totoong katayuang pinansyal ng kanyang asawa na nakaapekto ng malaki sa kanyang mga karapatan bilang asawa. Naniniwala po kami na may karapatan ang nasasakdal sa moral damages at porsyento sa kinita ng mga ari-arian sa panahon ng kanilang kasal. Tumayo si Cristina Valles. Una, ang yaman ng nagrereklamo ay naipon bago pa man ang kasal. Protektado ito ng prenuptial agreement na pinirmahan ng kusang loob ayon sa Family Code of the Philippines. Ang nasasakdal ay kumonsulta sa kanyang sariling abogado bago ito pirmahan. Pangalawa, hindi gumamit ang nagrereklamo ng conjugal funds para palakihin ang kanyang negosyo. Pangatlo, walang naipakitang patunay ang nasasakdal na may ambag siya sa pamamahala ng Vanguardia Holdings. Sa kabilang banda, paulit-ulit na sinabi ng nasasakdal na ang nagrereklamo ay palamunin niya lamang at walang ambag na pinansyal, ngunit ngayon, matapos malaman ang yaman ng nagrereklamo, bigla siyang humihingi ng hatian. Ito ay malinaw na pag-iiba ng pahayag para sa sariling interes at hindi isang legal na basehan. Nagtanong ang hukom kay Alexander. Pinirmahan niyo po ba ang prenup? Yumuko siya. Opo. May pumilit po ba sa inyo nang pirmahan niyo ito? Wala po. Mayroon po ba kayong abogado? Opo. Mayroon po ba kayong patunay na ang inyong conjugal funds ay ginamit para mamuhunan sa Vanguardia Holdings? Natahimik siya, pakisagot po. Pinaalalahanan siya ng hukom. Wala po.
Nang lumipat sa issue ng conjugal property, naging direkta si Cristina Valles. Ang kondo na nagkakahalaga ng 25 milyon ay nakapangalan sa kanilang mag-asawa at binili noong sila ay kasal na kaya't itinuturing itong conjugal property. Dahil ang nasasakdal at ang kanyang ina ay naghigpit sa access kumuha ng mga dokumento at nagbanta hinihiling po namin na ibenta ang kondo at hatiin ang proceeds nito. Ang sasakyan na nagkakahalaga ng 3 milyon ay nakarehistro kay Alexander, ngunit binayaran gamit ang conjugal funds at allowance ng kumpanya na kailangan na niyang ibalik ngayon sa kumpanya. Hinihiling namin na i-appraise ito at ibawas ang kanyang mga utang sa kumpanya. Ang matitira ay hahatiin ayon sa batas. 10 milyong piso na cash. Sinubukan itong i-withdraw ni Alexander ngunit na-block ang account. Hinihiling namin na hatiin ito ayon sa batas. Pagkatapos ibawas ang halaga ng mga ninakaw na personal na alahas ng nagrereklamo na dapat niyang bayaran. Biglang tumayo si Alexander. Hindi patas iyon. Napakayaman na niya. Bakit pa niya kailangang kunin ng kondo ang sasakyan? Pati ang pera ko. Tiningnan ko siya. Dahil hindi iyan personal na pera mo. Namula ang kanyang mga mata. May kumpanya ka na at pumirma ako ng papel na nagsasabing wala akong habol doon. Nagsinungaling ka sa akin. Ipinagtanggol niya ang sarili. Inutusan ng hukom ang nasasakdal na manahimik. Binigyan ako ng pagkakataong magsalita. Tumayo ako. Your Honor, hinihiling ko po ang pagpapawalang bisa ng aming kasal dahil tuluyan nang nasira ang aming samahan. Noong araw na naaksidente ako at nabali ang aking binti, wala man lang ipinakitang simpatiya ang nasasakdal. Nagpasa siya ng maling ulat sa pulisya at pinilit akong umuwi para magluto ng handa para sa nanay niya. Pagkatapos nito siya at ang kanyang ina ay ninakaw ang aking mga personal na dokumento at ari-arian nagpakalat ng paninirang puri at ginamit ang kanyang posisyon sa kumpanya para gipitin ako. Ipinatong ko ang aking kamay sa folder. Hindi ko hinihiling sa korte na kaawaan ako dahil sa panlolo kong ito. Hinihiling ko sa korte na protektahan ang aking mga karapatan tulad ng sino mang mamamayan ng Pilipinas. Ang karapatan sa annulment, karapatan sa pagmamay-ari ng ari-arian proteksyon sa dangal, at karapatang hindi ituring bilang kasangkapan lamang para pagsilbihan siya sa loob ng kasal. Natahimik ang buong korte. Tiningnan ko si Alexander. Sinabi mo noon na aalis ako sa pamilya Makaraeg na walang dala. Nandito ako ngayon para sabihin ng malinaw. Hindi ako kukuha ng kahit isang sentimo na hindi para sa akin pero ang anumang nararapat sa akin ayon sa batas hinding-hindi mo pwedeng angkinin. Pagkatapos ng deliberasyon inihayag ng korte ang desisyon. Pinapawalang bisa ang kasal. Ibinasura ang petisyon ni Alexander na humihingi ng shares sa Vanguardia Holdings at bayad pinsala para sa moral damages. Kinilala bilang conjugal property ang kondo. Kung walang pagkakasundo ibebenta ito at hahatiin ang halaga. Ang aking bahagi ay ganap na protektado. Ia-appraise ang sasakyan. Ibabawas ang utang sa kumpanya mula sa presyo nito. Hahatiin ang matitira. Hahatiin ng pantay ang pera sa mga bank accounts. Pagkatapos ibawas ang halaga ng aking personal na alahas na kailangang bayaran ni Alexander. Inutusan si Alexander na gumawa ng written public apology para sa kaso ng cyber libel. Nang marinig niyang na-dismiss ang kanyang counterclaim tungkol sa shares, namutla siya. Humagulgol si Nanita Makaraeg. Paano ang kondo? Saan ako titira? Matanda na ako. Gusto niyo ba akong itapon sa kalsada? Pinasaway siya ng hukom. Hindi ako lumingon. Minsan niya nang sinabi na kahit nabali ang binti ko, kailangan ko pa ring mag-grab at umuwi para magluto. Ngayon oras na para matuto siyang humanap ng sariling daan. Pero hindi pa natatapos ang kwento doon. Pagkatapos ng korte, hindi pa rin matanggap ni Alexander ang kanyang pagkatalo. Siya at si Borgie Makaraeg ay palihim na dinala ang sasakyan sa isang talyer ng kakilala at gumawa ng pekeng kasunduan para ibenta ito ng kalahati ng presyo. Gumawa pa si Borgie ng pekeng resibo ng utang na may lumang petsa para lumabas na nakasangla ang sasakyan. Ngunit ang sasakyan ay nasa listahan ng pinagtatalo ng ari-arian at nasa ilalim ng jurisdiksyon ng court sheriff. Ang insurance at maintenance nito ay konektado sa fleet management program ng Tugatog Holdings. Pagpasok pa lang ng sasakyan sa talyer, nagpadala na agad ng signal ang system. Tumawag sa akin si Dennis. Sinusubukan nilang ibenta ang sasakyan ng ilegal. Sumagot ako. Ipaalam mo kay Abogada Cristina at sa mga sheriff. Wala na akong kailangang gawin.
Ayaw niyo po bang pumunta at tingnan? Nagsusumikap ang taong nalulunod. Hindi ko kailangang tumayo sa putik para panoorin siya. Makalipas ang 2 oras nagpadala ng video si Christina. Nakatayo si Alexander malapit sa talyer na mumutla habang kinukumpiska ng mga sheriff ang sasakyan. Sinubukang makipagtalo ni Borgie Macaraeg. Pribadong sasakyan iyan ng pinsan ko. Anong karapatan niyong kunin iyan? Ipinakita ng sheriff ang court order. Inagaw ni Alexander ang papel at nanginig. Kinabukasan naglabas si Borgie ng peking promissory note sinasabing may utang daw si Alexander sa kanya na 1,500,000 piso at ginamit ang sasakyan bilang collateral. Sinuri ni Cristina Valles ang dokumento at nagbigay ng konklusyon. Hindi notaryado. Walang record sa bangko na nagpapakita ng paglilipat ng pondo. Ang petsa ay idinagdag kalaunan. Mukhang bago ang mga pirma. Hindi ito isang totoong promissory note. Ito ay katibayan ng pagtatangka na magtago ng ari-arian. Ipinasa ko ito sa korte at sa mga sheriff. Tumawag sa akin si Alexander. Pinaupo ko ang aking abogada sa tabi ko bago ko ito sinagot. Kat, gusto mo ba talaga akong magpakamatay? Baka doon ka palang makontento. May lakas ka pang gumawa ng peking resibo ng utang. Huwag mong gamitin ang salitang kamatayan para makipag-areglo sa akin. Nagngit-ngit ang mga ngipin niya. Hawak mo na ang buong kumpanya. Ano ba naman yung ibigay mo ang isang kondo sa nanay ko? Kailangan ba talagang bilangin ang bawat sentimo? Kailangan. Dahil bawat isa sa mga sentimong iyon ay minsang ginamit mo para pagbantaan akong iiwan mong walang-wala. Natahimik siya ng ilang segundo. Iurong mo na ang hinihingi mong pagbebenta ng kondo. Pipirmahan ko na yung public apology. Hindi ko bibilhin ang tahimik na buhay kapalit ng pagpayag sa isang magnanakaw na panatilihin ang kanyang ninakaw. Alexander, dapat may natutunan ka ng isang bagay. Bayaran ang mga utang. Pinatay ko ang tawag. Sa araw ng pag-appraise ng kondo, dumating ako kasama si Abogada Christina at ang mga sheriff. Magaling na ang binti ko, kahit medyo mabagal pa rin akong maglakad. Ako mismo ang umakyat sa hagdan. Sa sala nakaupo sa sahig si Nenita Macaraeg. Sa harap niya ay may isang karton na may nakasulat, pinapalayas ng walang utang na loob na manugang ang kanyang biyenan. Tumawag pa siya ng mga kamag-anak at naka-livestream gamit ang 2 smartphone. Nang makita niya ako, umiyak siya. Tingnan ninyo, may sarili siyang kumpanya pero kinukuha niya ang bahay ng isang matandang babae. Huminto ako sa harap ng kamera. Nenita, ang kondo ay nakapangalan sa akin at kay Alexander. Final and executory na ang desisyon ng korte. Ginagawa ang pag-appraise ngayon dahil utos ito ng batas. Hindi kayo ang may-ari, mas lumakas ang pag-iyak niya. Ako ang biyenan mo. Mula nang naging pinal ang desisyon ng korte, kayo ay itinuturing ng ilegal na naninirahan sa isang lugar na may bahagi ako. Hindi ka ba natatakot na isumpakan ng mga tao? Natatakot ako na baluktutin ang batas at natatakot ako sa kasakiman ng tao? Lumabas si Alexander mula sa kwarto na namumula ang mga mata. Katrina, nanalo ka na. Napakatanda na ng nanay ko pero pinipilit mo pa rin siyang lumipat. Tiningnan ko siya, naaalala ko yung araw na nabali ang binti ko. Ipinipilit niya na umuwi ako para magluto. Ano ba ang sinabi mo? Nabali ang binti niya, hindi ang mga kamay. Ngayon buo pa ang parehong binti niya, kaya niya sigurong ipak ang mga gamit niya. Nabulunan siya. Biglang kinuha ni Nenita Macaraeg ang isang baso mula sa mesa at ibinato sa akin. Hinila ako pabalik ni Andrea. Nabasag ang baso sa sahig, lumikha ng malakas na tunog. Agad na inutusan ng sheriff na itigil ang iskandalo. Tiningnan ko ang mga bubog sa paanan ko. Nay Nenita, sa pagkakataong ito, hindi ako tatanggap ng simpleng sorry. Pakigawa po ng police report. Nanginginig siya. Gusto mo ba akong ipakulong? Gusto kong maalala ninyo kung ano ang ginawa ng mga kamay ninyo. Mabilis na lumapit si Alexander sa kanyang ina at inilayo ito. Tama na, mama. Lumingon si Nenita Macaraeg at sinampal siya. Kung hindi mo pinakasalan ang ahas na iyan, aabot ba tayo sa ganito? Umalingaw ang sampal sa walang laman na sala. Nawalan ng sasabihin si Alexander. Tiningnan ko siya. Ang lalaking minsang ginamit ang kanyang ina bilang sandata ay tuluyan na ring sinugatan ng sarili niyang sandata. Inappraise ang kondo at ibinenta. Lumaban si Nenita Macaraeg hanggang sa huli. Tumanggi siyang umalis, ikinandado ang pinto, humiga sa sahig na nagpapanggap na may sakit at inutusan pa ang mga kamag-anak na harangan ng elevator. Ang mga awtoridad ay nagsampa ng reklamo para sa kasong alarm and scandal.
Ang mga kamag-anak na dati ay nang insulto sa akin sa GC ay mabilis na nag-alisan nang kailangan na nilang pumirma sa ulat ng pulisya. Isang tita ang bumulong. Nanood lang naman kami. Wala kaming kinalaman diyan. Namutla si Nenita Makaraeg. Sinabi ko sa kanya. Nakikita niyo po nung kailangan niyo akong insultuhin pamilya kayong lahat. Nang kailangan ng managot lahat naging simpleng dumadaan lang. Ibinuka niya ang kanyang bibig. Pero walang lumabas na salita. Nabenta na ang kondo. Sinubukan pa ring lumaban ni Alexander. Ayaw niyang pumirma sa turnover protocols. Itinago niya ang mga susi binaklas at ibinenta ang ilang appliances ng mura. Lahat ng ito ay naidokumento at ang kabuuan ng mga utang niya ay patuloy lang na lumalaki. Sa araw ng pag-turnover ng mga susi dumating ako sa huling pagkakataon para kunin ang isang lumang baking pan na naiwan sa storage room bago ako magpakasal. Pangarap kong magbukas ng isang maliit na panaderya. Sinabi ni Nenita Makaraeg noon na hindi maganda para sa isang may asawang babae ang mangarap ng ganun. Nangako naman si Alexander hintayin mong mapromote ako. Pag-uusapan nating iyan. Ngayon wala na siyang posisyon pero ang pangarap ko ay nananatili sa akin. Nakatayo si Alexander sa gitna ng walang laman na sala. Kung noong araw na iyon tinanong kita kung nasasaktan ka ba, iba siguro ang naging resulta. Huminto ako sa pinto. Noong araw na iyon hindi ka nagtanong at ngayon nagtatanong ka lang para pagaanin ang konsensya mo. Hindi ko ibibigay sa iyo iyon. Nagngit-ngit ang kanyang mga ngipin. Wala na ba talagang natitirang kahit ano sa'yo? Kumislap ang pag-asa sa mga mata niya. Nagpatuloy ako. Ang tanging nararamdaman ko na lang para sa iyo ay ang konsensya kung hindi kita hinayaang mamatay sa gutom. Babayaran mo ang lahat ng multa ayon sa utos ng korte. Ang natitira sa mga ari-arian mo ay makukuha mo rin. Pagkatapos noon wag na wag ka nang magpapakita pa sa buhay ko. Tuluyan nang nawala ang liwanag sa kanyang mga mata. Lumabas ako ng kondo. Sa pagkakataong ito hindi na ako lumingon pa. Makalipas ang 6 na buwan nahatulan ng pagkakakulong si Borgie Makaraeg dahil sa patong-patong na kasong pandarambong. Ang Silangan Trading ay inilagay sa blacklist ng korporasyon. Binayaran ni Alexander ang danyo sa kumpanya. Bahagi ng kanyang mga nakuha sa annulment ay napunta sa pagbabayad ng mga utang, kaya wala nang natira para suportahan ang dati niyang marangyang pamumuhay. Pinagmulta si Nenita Makaraeg dahil sa alarm and scandal at inutusang bayaran ang halaga ng mga ninakaw na alahas. Lumipat siya sa isang lumang apartment kasama ang isang malayong kamag-anak, walang elevator, walang dishwasher at walang manugang na naghahain ng pagkain araw-araw. At ang mas mahalaga, napilitan si Alexander na maglabas ng public apology. Sa simula nagpadala siya ng magandang draft mahaba pero umiiwas sa pinakapunong issue. Isinulat niya na nagkamali lang siya ng salita at nadala lang ng emosyon, kaya nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Ibinaba ni Abogada Cristina Valles ang kanyang ballpen. Hindi ito isang paghingi ng tawad, pagtatakip lang ito sa isang maduming gawain. Ibinalik ko ang draft. Makalipas ang 3 oras tumawag si Alexander. Hanggang anong antas ng kahihiyan niyo ba ako? Gustong ilagay. Sumagot si Cristina, hanggang sa lumabas ang katotohanan. Kinabukasan napilitan siyang mag-post ng bagong mensahe, mas maikli at walang palusot. Ako si Alexander Makaraeg ay nagpakalat ng maling impormasyon tungkol kay Katrina Di Makulangan. Pinilit ko siyang lumabas ng ospital habang nagpapagamot matapos ang isang aksidente. Nag-post ako ng mga mapanirang salita tungkol sa kanyang dangal ari-arian at pribadong buhay. Humihingi ako ng tawad kay Katrina Di Makulangan at nangangakong hindi na siya gagambalain, sisirain o gagamitin ang kanyang pangalan at imahe sa hinaharap. Pirma niya ang nakalagay sa post. Agad na nagkomento si Nenita Makaraeg gamit ang isang fake account sinasabing ginitgit ko sila sa pader. 10 minuto ang lumipas nagpadala ng babala ang abogada. Makalipas ang 5 minuto, dinelete ng account ang komento. Pinadalhan ako ni Andrea ng screenshot. Nakahinga ka na ba ng maluwag? Tiningnan ko ang bintana. Sa malayo makikita ang mga ilaw ng matataas na gusali ng head office ng Tugatog Holdings. At sa ground floor ng bago kong kondo sa BGC, may isang maliit na bakehouse na nagkabit ng karatula soft opening. Sumagot ako, hindi gumaan, mas naging malinis lang. Nang gabing ding iyon nakatayo si Alexander sa labas ng bakehouse. Payat na siya at nakasuot ng lumang jacket. Wala na ang arogansya sa kanyang mga mata. Wala siyang kasamang Nenita Makaraeg. Halatang wala na siyang lakas para iyakan pa ito. Bumulong ang barista sa akin. Ma'am Katrina, may naghahanap po sa inyo. Lumabas ako. Matagal na tumitig sa akin si Alexander.
Gusto ko lang sanang bumili ng tinapay. Hindi pa kami nagbebenta sa mga taong bawal lumapit sa may-ari. Sumagot ako. Namutla ang kanyang mukha. Humingi na ako ng tawad. Ang paghingi ng tawad ay pagbabayad lang ng utang, hindi ito tiket pabalik. Tiningnan niya ang signboard. Nagbukas ka talaga ng panaderya. Oo, sabi ko naman sa'yo dati tutulungan kita. Pinutol ko ang sasabihin niya. Marami kang sinabi noon. Wala ni isa doon ang may halaga ngayon. Ngumiti siya ng mapait. Kat nawalan ako ng trabaho ng bahay ng reputasyon. Hindi na rin ako tinatrato ng maayos ng nanay ko. Napanalunan mo na ang lahat. Tiningnan ko siya. Hindi ako nanalo laban sa iyo. Bumalik lang ako sa sarili kong daan. At lahat ng nawala sa iyo, ikaw mismo ang naglagay sa alanganin. Yumuko siya. Nagsisisi ako. Ang pagsisisi mo ay problema mo, na ang problema ko lang ay ang sarili kong kapayapaan. Lumingon ako at pumasok sa loob. Matagal siyang nakatayo sa labas ng salamin. Mahinang nagtanong ang empleyado, tatawag ba tayo ng gwardya? Tiningnan ko ang kanyang anino. Hindi na kailangan. Ang isang tao na pinagsarhan na ng lahat ng pinto ay kusa ring aalis kapag naramdaman na niya ang lamig. Nang gabing iyon, inilabas ang unang batch ng mga tinapay mula sa oven. Kumuha ako ng isang mainit na ensaymada, hinati ito at ibinigay kay Andrea. Kinagatan niya ito. Kuminang ang kanyang mga mata. Diyos ko, ang sarap. Seryoso ka ba magiging tagapangulo ka ng korporasyon? Habang nagtitinda ng tinapay, tumawa ako. Kahit ang tagapangulo ay may karapatan ding mahalin ang amoy ng sariwang mantikilya. Paano si Alexander? Inilagay ko ang lumang baking pan sa istante. Isa na lang siyang bad debt na kinalimutan na. At ang pamilya Makaraeg, isang toxic asset na nailiquidate na. Tumawa ng malakas si Andrea. Pinanood ko ang mga taong nagdaraan sa labas. Wala nang tatawag para mag-utos na magluto ng hapunan. Wala nang hahampas sa mesa kasama ang biyenan ko. Wala nang gagamit sa salitang asawa para pilitin akong yumuko. Mula sa araw na iyon, ako na ang magdedesisyon kung anong mga tawag ang sasagutin ko. Bawat pinto sa buhay ko ay bubuksan ko gamit ang sarili kong mga susi. Kung may magtatanong sa akin kung ano ang nawawala sa isang babae pagkatapos ng palpak na kasal, isasagot ko. Nawawalan siya ng peking tahanan, malamig na hapunan at asawang tingin sa sarili niya ay Diyos. Pero kapalit niyan ay nababawi niya, ang kanyang sarili. At kung tatanungin nila kung anong sakripisyo ang ibinayad ko, ipapatong ko ang kamay ko sa maputlang peklat sa aking kanang binti at ngingiti. Isang baling binti lang ang kinailangan para malinaw na makita ang aking landas. Mula noon mas mabagal na akong maglakad, pero wala nang makakapilit pa sa akin na umatras. Dito nagtatapos ang kwento natin ngayong araw. Salamat sa lahat ng nakinig hanggang sa huli.